Oo, yun, ipapaliwanag ko, no? Sa lupa yun, sa lupa. Yan na yun. Kaibigan ni Bupil yun eh. Kaibigan ni Bupil. Mention ko na si Bupil, ano? Nakakuha ko ng lupa, nahulugan. So, kailangan din na mag-down. Yung 100,000 din, grabe yung dinaw niya. Parang swerte ako sa 100,000 eh. Nagdala siya sa akin through may ATM, yung may bank na 100,000. So, agad-agad, winidraw ko yun. Narito po ako at mag-vlog po. At para maipaliwanag ang side ko po. Sa binanggit ni Bopil Plug tungkol po sa 100,000 issue doon po sa sponsor. Sino po ba ang sponsor na yon? Ako po ba? Isa po akong Kalingap Reactor na nagtiwala sa isang charity vlogger. Charity vlogger nga bang matatawag? Sino po? Si Kapron, di ba? Charity vlogger ba? Alamin po natin at bakit po at ano po ang pinagsimula nito. January 2023, nagbakasyon po kami ng asawa ko sa Pilipinas. At siyempre po, sa aming mga reactor o mga viewers, gusto po namin makarating ng diet. Makita si Kuya Bal, Ate Edna, o Kalingap Rab, at lahat ng ating mga charity vlogger, lahat ng ating mga kalingap. Gusto po natin makilala, mamit sila, at magkaroon ng banding-banding. So, ang pinagkatiwalaan ko po ng lubos noon ay si Kapron D, na inirepair po sa akin ni Cathy na sister ko, na siya daw ang magkakaon sa akin at babayaran ko po siya sa lahat ng gastos, lahat ng gas na ma-spend niya. Okay lang, no problem, no problem. Nag-check-in kami noon sa Bagasbas Hotel. In-expect ko noon na aking kumpidado ay si Cathy, sister ko, at si Kapron D. Ayun po lang. Pero nagulat po ako ng gabi. Ang daming dumating na hindi ko po in-expect. Pero okay lang. Okay lang. Pera lang yan. Pera at pagkain lang yan. No problem po sa akin. Pagkain, it's okay for everybody. I'm down to it. I'm down to it. So, okay lang. Nagkaroon kami ng banding. Masaya ang lahat. Naroon si Kuya Brooks, asawa niya, si Red, yung miss niya. Ano nga ba ang pangalan ng miss niya? Ako nakalimutan ko nila. Si Lorne TV. Sino pa ba? At saka si Lena Barbosa. Naroon din. Hello, Lena. Shout out to you. I talked to you the other day. Remember? You told me everything as well. Anyway, masaya po ang lahat. Okay lang, masaya. Masarap ang pagkain. No problem. Doon po kami nagkakilala ni Kapron D. At syempre po may inisponsor po ako doon na 3 bata na naulila sa ina na nagpakamatay. Ayun po ang aking main stop na inuwi ko talaga at dinalaw ko sa diet. At mabigyan po ng tulong itong 3 bata. Nakilala ko po sila. Masaya po sa akin. Masarap po sa kalooban ko. Nakilala ko itong 3 batang ito. At syempre po, dahil sa pagkakilala po namin yon, nagkaroon po ako ng fully trust kay Kapron D. Fully trust. Di syempre po, nabanggit ko po, ano bang mga pinagbibili diyan sa diet? Marami bang pinagbibili na mura lang. Sabi niya, oo, Ma'am Salema, marami. Meron dito na 200 square meters, mga 80,000 ganon. Sabi, okay, sige, kunin mo ng video at titingnan natin kung anong magagawa natin. So, ayun ang in-offer niya sa akin. Mamaya, nung makunan niya ng video, nag-change mind siya. Sabi, ay, meron pa pala dito, 850,000. Ganito po ang presyo, ganito. At pwede nating pagsaluhan pag mag-share po tayo. May pangalan ka doon, may pangalan din ako. Share tayo, magkakaroon tayo ng babuyan, pwede natin palagyan ng bakod, at pwede natin hahatiin at doon tayo pareho sa unahan. Naku, ang sarap ng usapan, ang sarap ng sales to, Kapron D. Naniwala ako sa iyo ng gusto. Talagang paniwala ako. Kasi siyempre, sa akin, charity vlogger, naniwala ako. Akala ko, lahat ng charity vlogger, mapapagkatiwalaan. Di po ba? Yun ang akala ko. Kasi hindi ako bihasa ng niloloko ng mga tao. Lalo mga kalingap at katulad kong kalingap din. Hindi ako bihasa ng ganon. Tiwala ako kasi malaki ang trust ko kay Kuya Bal, kay Ate Edna at kay Kalingap Rab. Ayan, magandang araw mga kalingap. So, ito lang po ay gagawa po ako ng komento ko o reaction ko po sa video na to. And kung baga, magbibigay din po ako ng suggestion sa issue na to or sa mga viewers po natin, mga sponsors. So, di ba? So, grabe din kasi yung ganyan. Ang laking pera po ang usapan dyan. Hindi ko po alam kung ano talaga yung buong kwento niyan. Pero, base po sa napanood ko po dito sa clips na to o sa sinabi ni ma'am, na yun nga,
parang naloko nga daw siya ni Kaprom D. So, mahirap yan talagang pinaghirapan din ng tao di ba? Tapos isa kang charity vlogger. Hindi po maganda sa paningin ng iba or ng mga tao yung ganong ugali. Kung totoo man talaga na nawala yung pera kasi nawala daw yun. So, para sa akin, 100,000 tapos mawawala, di ba? Dapat ikaw na pinagkatiwalaan, dapat dubli ingat ka din po sa pera, lalo pat hindi mo pera yan kasi galing po yan sa sponsor. So, hindi natin alam kung totoong nawala ba o hindi. Pero, base po sa sa mga nangyayari, sa mga kwento na may mga pa ng lupa. So, parang may something talaga na nagkaroon ng lokohan. Opo, kung baga hindi. Yung pera ay nagamit sa pang personal na bagay. Diba? Dito lang din yung masasabi ko sa mga sponsor, ayan sa mga nanonood, na kung gusto nyo pong matulong or tumulong po sa Kalingap, mas maganda po na i-direct nyo na po sa mag-ama or kila Ate Edna, kay Kuya Bal, kay Kalingap Prap. Huwag nyo na pong idaan sa ibang charity vlogger. Hindi ko naman sinasabi na wala akong tiwala sa mga charity vlogger dyan. Pero sa totoo lang, marami din akong dyan na hindi ako fully nagtitiwala sa kanila. Pero hindi naman ako nagbabas sa kanila kasi hindi rin naman ako nagpabot ng tulong sa kanila. Pero kasi pinag-aaralan ko yung magalaw po nila. Kaya nga mas pinili ko din na nakapokus lang din po ako kay Kalinga Prab kasi doon lang yung ko. Kasi may stress lang din ako kung pinapanood ko yung tao tapos kumbaga may doubt ako sa mga galaw po niya. And yun nga, tiwala din po ako kung ako yung tatanungin bilang isang viewers din po or supporter po ng Kalingap kila Kuya Rab. Bilang concern din po, sana para sa akin, agree din po ako sa sinasabi ng mga viewers po na dapat pong tanggalin si Kaprom D. Agree po ako dyan kasi nga kung totoo man yan o hindi, andyan pa rin. Kung baga nagkaroon na ng issue. Ang tagal-tagal na, ang dami ng mga issue na duman po sa Kalingap. So, tama na yung mga issue na yan, di ba? Nakakadumi lang po sa pangalan ng Kalingap. Ayan. At saka, hindi ko rin kasi alam, parang ngayon, yung mga karamihan dyan na nagpupunta sa diet, makikita mo talaga yung iba, puro lang din, yung gusto lang din magkakumita, hindi para tumulong talaga. Hindi ko naman sinasabing lahat Medyo may lang talaga ako na may mga vlogger talaga dyan, iba, na inayawan ko ng panoorin kasi nga nababasa ko na yung galaw nila na iba. Marami kasi akong mga kaibigan din na tumutulong din, nagbibigay ng sponsor sa kanila na may kinukwento din sila sa akin na ganon, mga ganap na yung tinulong nila ay hindi naman daw nakakarating. Pero hindi pa ako nagbabas sa mga vlogger. Ang ginagawa ko lang, tinitigilan ko silang panoorin. Ayan. So kaya nagpo-focus talaga ako. Mas focus pa ako sa mag-ama, manood. So, yun lang mang po. Ayan, sana po, huwag niyo po masamain yung idea ko or yung komento ko po. Ayan, or yung suggestion ko po na sana gusto naman natin talagang tumulong sa Kalingap. Pero mas maganda po na doon na lang din po sa mag-ama. Kasi pare-pareho lang din, hindi natin alam yung mga baguhan dyan sa Kalingap, diba? So, yun lang po yung aking masasabi. Sana maayos na yan, pero para sa akin, mas maganda talaga na alisin na po yung charity vlogger na nagkakaroon po ng mga issue
Ganyan pa ang laki-laking pera yan, diba? So, wag na po natin antayin na mas lalong masira po ang pangalan po ng Kalingap. Kasi pag nandiyan ka na sa Kalingap, hindi lang pangalan mo yung bit-bit mo, kundi pati yung pangalan po ng Kalingap. So, kapag gumawa ka ng kalukuhan, hindi lang pangalan mo yung masasira kasi pati po sila Kuya Bal. Yan po dapat yung inisip din ng mga taong nandyan na alam ko na yung iba, hindi ko talaga pinagkakatiwalaan ng grupo.